Dito sa Laguna, caught on cam ang parabang palaka na meron daw pakpak. Mamanuklaw eh. Palakang ibon, lumipad. Posible bang bagong mutant ang palaka na may pakpak? Baka iba talaga, parang ano talaga. Wala na unang ikita ko, palaka eh. Ano ba sabi, ibon? Parang uwak naman. So yung nakita ko na yun talaga, kakaiba siya. Ano kayang hayop ang nakunan sa video? Yan ang ating aalamin ngayong umaga. Sa isang kalamansi farm, natagpuan ang hype sa video. Ang uploader na si Jerome, 4 na taon nang nagtatrabaho sa kalamansian. Yung araw na yon, kasalukuyan kaming nagpapatubig dito sa kalamansian nang bigla ko siyang mapansin. So ang ano ko talaga, kakaibang nilalang siya eh. Yung itsura niya parang yung sa yung Mindoro frog. Sabi ko, parang palaka ito, kakaiba. Pero napansin ko, may ano siya eh. May balahibo tapos may buntot. Kaya naisipan ko, tawagin palakang ibon. Medyo na-excite ako kasi yun nga, kakaiba siyang nilalang. At ang buhay ko, ano pa lang yun talagang yung nakita kong yung kakaiba. Sinamahan kami ni Jerome sa mismong pwesto kung saan niya nakita ang tinatawag niyang palakang ibon. Dito banda. Diyan siya naglilimlim. Hindi siya masyado makadilat yung mata niya eh. Kaya nung medyo lumapit ako ng konti, hindi pa rin siya lumilipad. Hindi ko masyadong nilapitan. Kaya sinum ko na lang yung yung camera. Mapapansin din sa video ni Jerome na may naiwang itlog ang hayop. Pero hindi raw ito ginalaw ni na Jerome. Kinaumagahan, sabi ko parang babalik yun. Pinuntahan ko dito ulit, wala na rin yung itlog. Nawala na siya. In-upload ni Jerome ang kanyang video sa TikTok at umani ito ng mahigit 1.7 million views. Ang mga tao sa comment section ng viral TikTok video, may kanya-kanyang hula. Ayon sa isang TikTok user, owl daw ito. At may mangilan-ngilan naman na nagsasabing, agimat daw ito. Ang mabuti pa, kumonsulta tayo sa eksperto. Dito sa Laguna, caught on cam ang parabang palaka na meron daw pakpak. Mamanuklaw eh. Ang nakunang hype sa video, isa raw palang klase ng ibon. At ayon sa mga wild bird photographers na sina Albert at Dalia, ang ibon sa video ay isang Philippine nightjar. Yung normal na sitting behavior, yung perching behavior kasi ng isang nightjar, para siyang nakaupo na palaka. Tsaka medyo pansin na pansinin natin yung mata. So para siyang malaking palaka na nakaupo sa kalsada. Mas sanay sila sa lupa dahil yung mga nightjars ay namumugad din dun sa lupa. Mas nakasanayan nila, kaya mas nakikita natin sila sa lupa at saka mas effective yung camouflage nila. So kung nakita ninyo, yung pattern ng kanyang feathers para siyang mga mga natuyo na dahon o kaya mga sanga ng puno. Usually nakikita natin sila malapit sa mga mapunong lugar. Nakikita rin natin yung mga nightjar sa mga talahiban. Sa Filipino, tinatawag din ang mga nightjar na doktor. Dahil sa huni nila. Pakinggan nyo na lang mga kaaha. Alam nyo bang minsan ay tinatawag ding goat suckers ang mga nightjar dahil madalas silang nakikita na nakapatong sa mga kambing? At may kwento-kwento pa nga na kumukuha raw sila ng gatas ng mga ito. Yay! Pero ang totoo niyan, nagkataon lang na ang mga insekto na nakadapo sa kambing o iba pang farm animals, ang kinakain nila. Kaya ang mga nightjar considered as insectivores dahil panay mga insekto lang ang kinakain nila. Kadalasan silang lumalabas tuwing paglubog ng araw o kapag madilim na sa gabi. Nocturnal kasi ang mga ibon na ito tulad ng owls. Pero ibang nightjar sa mga owl, okay? Yung itsura pa lang, yung sa owls, mapapansin mo talagang malaki yung mata. At saka yung owls, front-facing yung mata niya. So nasa harapan ng mukha yung kanyang mga mata. Sa nightjars, medyo nandito sa gilid. Ano nga bang dapat gawin kapag nakakita ng unknown animals in the wild? Mas maganda na obserbahan lang natin sila. So pwede naman natin silang kuhanan ng pictures, pwede natin kuhanan ng videos.
Pero wag na natin silang gambalain or lapitan or yung lalo na yung huhulihin. Para sa mga wildlife photographer tulad ni na Albert at Dalia, gumagamit sila ng mga telephoto lens para magmukhang mas malapit ang subject nila. Ang mga lente na ito, dinisenyo talaga para sa long-distance photography. Alam niyo ba nga ang mga nightjar, madalas din daw tumatambay sa mga daan? Marami rin kasing insekto sa daan na pwede nilang kainin. Minsan mapapagkamalan mo talaga silang bato or mapapagkakamalan mo silang patay na sanga. So ang tip ko sa kanila, kapag dumadaan kayo sa mga ganitong kalsada na hindi masyadong dinadaanan ng sasakyan, medyo hinay-hinay lang yung pagmamaneho para hindi natin sila aksidenteng masaktan. Kaya ang aming paalala mga kaaha, ingat-ingat sa daan. Baka ang akala nating bato, isa na palang hayop na naghahanap lang ng hapunan. Aha!